So, our learning outcome. So, by the end of this module, you should be able to understand and apply the method of nodal analysis and understand and apply the method of mesh analysis. So, dalawa lang naman yung topic natin for today, nodal and mesh analysis. Ito yun, yung nodal, tsaka yung nodal analysis na may voltage sources, mesh analysis, tsaka mesh analysis with current sources. Yan. So, yung basically dalawa lang talaga siya. Tapos yung itong dalawa, yung may voltage source tsaka current source, dun pa rin naman siya under, no? So, ayan. So, start tayo kay nodal analysis. When we say nodal analysis, it provides a general procedure for analyzing circuits using node voltages as the circuit variables. It is also known as the node voltage method. So may steps tayo to determine node voltages. First one, select a node as the reference node. Assign voltages V1, V2, and so forth, hanggang V sub n minus 1 to the remaining n minus 1 nodes. The voltages are referenced with respect to the reference node. Okay, so sa circuit natin, di ba, in-identify natin last time kung ano yung meaning ng node. Di ba, yun yung intersection ng dalawang branches. Okay, so yung first method natin to determine node voltages is to label. Mag-assign tayo ng node voltages, yan, V1, V2, and then after that, apply KCL to each of the n-1 non-reference nodes. Then apply or use Ohm's law to express the branch currents in terms of node voltages. And lastly, solve the resulting simultaneous equation. So, pag nag-create kasi tayo ng nodal equation, so for example, dalawa yung node voltages natin. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang equation, tapos dalawa yung unknowns. And we're going to solve that by algebra. So, yung mga method natin dati, yung by, ano ba yun, by elimination, by substitution, by comparison, yan, matrix, diba, yung mga yon yung gagamitin natin pang solve ng node voltages. Okay, so current flows from a higher potential to a lower potential in a resistor. We can express this principle as I is equal to V higher minus V lower over R. So ito, galing lang din naman sa Ohm's law, diba? V over R. Ayan. Now, this is a typical circuit for nodal analysis. So, as you can see here, we have node 1 and node 2. Okay? So, di ba, una nating step, sabi kanina, mag-label daw tayo ng node voltage. No? So, sabihin natin yung sa node 1, this is sabihin natin this is nodal voltage V1 and this is the nodal voltage V2. Okay? Then after that, mag-assume tayo ng direction ng mga current. Okay? So yung I1 natin, so you can see, ayan, papasok siya dito sa node na to, sa node ni V1. Tapos, kapag yung mga resistors natin is nakakonect sa ground, so diba ito yung ground natin, i-assume lagi natin ang direction is papunta sa ground. So, pababa yung current. Okay? And, ayan. So, pag pinansin yung I1, pag pumunta siya dito sa node V1, so sabihin natin yung current na dumadalo kay R2 is papunta sa right. Kasi parang pag gano'n naman talaga yung direction niya, di ba? Kasi yung I2 natin papunta din sa right. Ayan. So, kaya yung direction niya, after nyo mag-assume ng mga direction ng current is itong nasa letter B na. Ayan, si I2, si I1, si I3 pababa. Okay? Kapag ginawa na natin yung nodal equation nila, di ba? So, dito sa V1, titingnan natin kung sino yung pumapasok na current at lumalabas na current. Kasi entering, yeah, I entering is equal to I leaving. Okay? So, yung pumapasok na current, tingnan natin. So, umasok sa kanya si I1. So, equal sa yung mga current na lumabas. Like ito, si I2, plus yung current na lumali kay R1. So, di ba, by Ohm's law, I is equal to V over 1. Kaya, V1 over R1. So, ito yon. And then, ito din lumabas yung nasa R2, si I2. No? So, yung daloy niya is V1 minus V2 over R2.
Okay, so ito naman siya. Then, pag sinimplify natin, and pwede nyo siya yung simplify para matanggal yung mga denominator dito. So, magkakaroon tayo ng first equation. Sa second equation naman, punta kayo dito sa node voltage V2. Tingnan nyo yung mga pumasok na current sa kanya. So, ano ba yung mga pumasok na current sa kanya? Itong si I2, di ba, papasok yung si I2. Ayan. So, I2 plus, ito, papasok din si I2 na maliit na na kay R2, no? So, V1 minus V2 all over R2 equal to V2 over R3. So, meron tayong second equation. Nakuha po ba? Opo, ma'am. Ayan. So, basta titingnan nyo lang yung arrow, ha? Kung yung arrow ng current, yung direction ng current. So, basta kapag, ito, yung sa gitna ng V1 and V2, di ba yung arrow niya pa right? So, kung sa nagsimula yung arrow, yun yung mauna sa equation. Nyari ito, di ba? Mula siya dito, papunta kay V2. Kaya nauna dito, V1 minus V2. Okay? So, ganun lang siya. Basta I entering equals sa I leaving. Okay? Ayan. So, let's have some example. Calculate for the nodal voltages. Meron tayong node 1 and node 2. So, sabihin natin this is V1 and V2. Node voltages niya. Okay? So, assume natin direction na to. Siyempre, pababa kasi nakakadikit siya sa voltage ay sa ground. And since yung 10 ampere natin papunta sa left, so ibig sabihin, possible na yung flow ng current natin is papunta din sa left. Ayan. So, solve natin. At node V1, ano-ano yung mga current na papasok sa node V1? Meron tayong 5, no? Ito, si 5 ampere plus, ito, si V2 minus V1 over 4. Then equal dun sa I leaving, which is the current that flows through the 2 ohm resistor. So we have V1 over 2. Okay, then multiply lang natin both sides by 4 para mawala yung denominator. So we have 20 plus V2 minus V1 is equal to 2V1. And this will be V2 minus 3V1 equals sa negative 20. And that is our first equation. Sa node V2 naman, so tingnan natin sa node V2, ano yung mga current na papasok sa kanya? So meron lang tayong 10 ampere, no, na papasok. At meron lalabas na 5 plus, ito, yung papunta kay V1, si V2 minus V1 over 4, tsaka itong nakay 6 ohm. So V2 over 6. Then, ito, transpose lang natin, magiging negative 5 is equal to V2 minus V1 over 4 plus V2 over 6. Then, multiply lang natin both sides by 12. So, we have negative 60 equals sa 3V2 minus 3V1 plus 2V2. So, we have negative 60 equals sa 5V2 minus 3V1. And that is our second equation. Yan. So, meron tayong two equations, two unknowns. Ano yung pwede natin gamitin para ma-solve to? Pwede tayong mag-eliminate na lang. So, add natin yung first equation sa second equation. V2 minus 3V1 is equal to negative 20. And 5V2 minus 3V1, negative 60. Subtract pala para makancel tong negative 3V1. So, subtract natin. 1 minus 5, we have negative 4V2. Then ito, 0 na siya. Then we have negative 20 plus 60, we have 40. Tama ba? So, V2 is equal to ba't parang may mali? Negative 4, negative 10 volts.
Let's see. V2 minus 3V1, negative 20. Okay. Bakit positive nga pala to, no? This is, ayan. So this is negative 20 minus 60, so negative 80. V2 is equal to 20 volts. Then substitute natin yung value ng V2 either sa first or sa second equation. So V2 minus 3V1 is equal to negative 20. V2 natin is 20 minus 3V1 is equal to negative 20. Negative 3V1 is equal to negative 40. So V1 is equal to 40 over 3 volts. Okay? So, pwede nyo siyang i-check sa calculator. Alam nyo na paano gumamit ng mode 5.1? Hindi pa po. Sa calculator nyo, punta kayo sa mode. Click nyo yung mode. Tapos, meron dyang equation. Diba yung number 5? Okay, sa number 5, yun yung equation. Tapos, pili nyo yung 1. Yung first degree lang, yung may nakalagay na ANX plus B and Y is equal to CN. Nakita? So, may lalabas dyang ganito, yung ABC. No, tama ba? Opo. Ayan. Tapos, input nyo lang to. Kunyari ito. Sa first equation natin, negative 3, 1, negative 20. Sa second equation, negative 3, 5, tsaka 60. Ayan. Tapos, equal nyo lang. Lalabas na yung sagot for x and y. Yung x natin equal sa b1 and yung y natin equal sa v2. Dapat same lang yung lalabas na sagot. Na-try nyo ba? Yes po. Ayun. So, ito is pang check lang ha. Pero kapag nag-sit work or nag-quiz tayo, dapat pakita nyo yung algebra. Ha? Pag 2 unknowns. Okay? Pero pag 3 unknowns, sige, pwede na kapag 3 unknowns mag-calculate. Pero ito, 2 unknowns lang naman, so madali lang kahit hindi kayo mag mode 5.1. No? Okay? So, next, calculate for node voltages ulit. So, meron tayong node 1, node 2. So, let's say this is the V1 and this is the V2. At mag-assume tayong direction. So, ito sabihin papunta dito. Tapos, anong gusto nyo direction nito? Pag ganito na lang. No? Ayan. Papunta na lang sa right. Total ito, pababa din naman si 4. So, ayan. So, at node V1, ano yung mga pumasok na current kay node V1? So, ito, si 1 ampere lang, no? So, 1 is equal to V1 over 2 plus V1 minus V2 over 6. Okay? Then, multiply lang natin both sides by 6. So, we have 6 is equal to 3V1 plus V1 minus V2. So, 6 is equal to 4V1 minus V2. And that is our first equation. At node V2 naman, so ito, ano yung mga pumasok sa kanya? Itong nakay 6 ohm. So, V1 minus V2 over 6 equals sa V2 over 7 plus 4. Okay? Then, multiply lang natin both sides by 42. No? 42. So, 7V1 minus 7V2 equals sa 6V2 plus 42 times 4. That is 100. 168 po. Yan, 168. Tapos,
Yung negative 6, yung 6v2, lipat lang natin sa kabila, magiging negative 6v2. So, we have 7v1 minus 13v2 equals sa 168. And that is our second equation. So, ano pwede natin gawin dito? Ba maganda? Ito, gawin natin. Sige, try nyo nga kung kapag gumamit na ng mode 5.1, anong magiging sagot dito? Para lang ma-practice nyo siya. Type nyo siya sa calcu. Ano magiging V1 and V2 natin? Nakuha nyo? Two tsaka 14 po. Positive o negative? Positive, ma'am. Yung iba, yung C nyo class, ano ha, yung nasa equal na. Hindi nyo na siya i-transpose. Kung ito, positive 6 na to. Tapos ito, positive 168 na to. Pa-check. Aning V1, V2? Ano nakuha nung iba? Uy, ano nang nakuha nung iba? Wala ba nakakuha ng negative 2, negative 14? Nagtatry ba yung iba? Ma'am, positive po ba ilalagay doon sa C? Positive. Positive. Positive 6. Negative po pala, ma'am. Negative 2 Negative. tsaka negative 14, no? Ayan. So, yung magiging sagot natin. Pag ilalagay nyo siya sa equation, yung C natin, yung nandito na mismo sa after ng equal sign. Hindi nyo na siya ililipat. Okay? Ayan. So, ito yung value ng V1 and V2 natin. May tanong ba sa nodal analysis? So, proceed tayo sa nodal analysis with voltage sources. So, yung kanina, di ba, wala pa siya mga voltage source. So, ngayon, meron tayong dalawang case sa nodal analysis. For case 1, if a voltage source is connected between the reference node and a non-reference node, we simply set the voltage at the non-reference node equal to the
voltage of the voltage source. So, for example, ito, sa circuit natin, meron tayong V1 dito, di ba? Ito, node V1, tapos, merong voltage source na 10 volts. So, sabi kapag daw merong voltage source sa gitna ng non-reference node, tsaka yung reference node natin, yung ground, pag meron tayong voltage source sa gitna ng node, tsaka ng ground, equal na daw yung node na yon dito sa voltage source. Kaya V1 is equal to 10 volts na siya. Okay? Case 2 naman natin, if the voltage source is connected between two non-reference node, so the two non-reference node form a generalized node or supernode. We apply both KCL and KVL to determine the node voltages. So ito, 'di ba si V2, ito si V2 tsaka si V3, 'di ba nasa gitna nila merong voltage source 5 volts, no? Ayan. So, yung tawag dito class, pag may voltage source sa gitna, that is the supernode. And para ma-solve natin yung circuit na may supernode, i-assume natin na ito is naka-short muna siya. Itong part na yan. Para siyang short, and then yung V2 and V3, consider natin as parang isang node lang. So, paano yun? So, dito, yung V2, titingnan natin. Sino yung mga pumasok at saka lumabas na node? So, yung pumasok na node ay na current sa V2 tsaka V3, si I1 tsaka si I4, di ba? Kaya nandito sa equation natin, I1 plus I4. Then, equal siya sa mga lumabas na current, which is I2 tsaka I3. So, ito si I2 plus I3. Okay? So, kapag convert na natin into nodal voltages, so, that is V1, di ba ito? Galing siya dito. Sabi natin, pag nandito yung arrow, pag papunta sa right, yung dulo niya, dun tayo mag-start. So, V1 minus V2 over 2, plus, yung I4 natin, ito si I4, di ba ito yung dulo niya, si V1 pa din. So, V1 minus V3 over 4, equal to V2 minus 0 kasi ground, or V2 over 8 na lang siya, plus V3 minus 0 or V3 over 6. Okay? Nakuha po ba? Hello? Opo, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Okay. So, next natin, ayan, may properties yung supernode natin. The voltage source inside the supernode provides a constraint equation needed to solve for the node voltages. A supernode has no voltage of its own, and it requires the application of both KCL and KVL. Okay? So, yan. Apply na natin siya dito sa example natin. Meron tayong V1 and V2. At merong voltage source sa gitna nila. So, therefore, this one is a supernode. So, ito, may resistor na nasa nakaparallel sa voltage source natin. So, kasama siya sa i-disregard natin sa equation kasi 'di ba kapag nakaparallel, 'di ba same yung voltage? So, ibig sabihin yung voltage drop kay 10 ohms ay equal lang din kay 2 volts. So, no need to solve for the voltage here. So, gawin na natin yung yung equation para kay V1 and V2 na para siyang naka-short na kasi 'di ba supernode na 'to. Assume natin yung direction nito pababa, tapos ito pababa din, okay? So magiging equation lang natin sabihin natin at V1, V2 kasi 'di ba dalawa na siya. Okay? So yung papasok dito, that's 2 ampere equal sa lalabas na V1 over 2 plus V2 over 4 plus 7 ampere. Okay? Nakuha yon. So, di ba 2 ampere? Tapos ito, parang kapag kasi pag niredraw siya, parang ganyan lang siya. Ayan, di ba? Tabingin yung drawing ko. Basta ganun. Tapos, di ba ito, ayan. So, parang ano lang,
Di ba yung pumasok na current equal sa lahat ng lalabas. So, kaya ganito yung magiging equation niya. So, multiply lang natin both sides by 4. So, that's it's equal to 2v1 plus v2 plus 28. And we have 2b1 plus v2 equals sa negative 20. And that is our first equation. Yung second equation natin, consider na natin ngayon yung supernode, yung voltage source na nasa gitna, okay? So, tingnan nyo lang yung polarity. Yung positive, nakakonect kay B2. Yung negative, nakakonect kay B1. Therefore, our equation will be V2 minus B1 equal to 2 volts. Nakuha? Kung nakanino yung positive, yun yung mauuna. Kaya nauna si V2. V2 minus B1 equals sa 2. So, yun yung second equation natin. Okay? So, para ma-solve to, pwede ipag-subtract lang natin, no? Kasi 2v1 plus v2 is equal to negative 20. Pag pinagbaliktad natin to, negative v1 plus v2 equals sa 2 lang naman to, diba? Tapos, subtract natin, no? So, 2 minus negative 1, that is 3v1, then equals sa negative 20 minus 2 is negative 22. Therefore, v1 is equal to negative 22 over 3 volts. And to solve for v2, so substitute lang natin. Pili lang kayo kung first or second equation nyo gustong substitute. Ayan, so 2b1 plus b2 is equal to negative 20. 2 times negative 22 over 3 plus v2 equals sa negative 20. Ano yung magiging v2 natin? Pa-calculate naman. Ano nakuha ang sagot sa v2? Nawala na sila. Hindi na nag-compute. So, V2 natin equals to negative 16 over 3 volts. Okay? Next. So, calculate for node voltages. Meron ulit tayong V1 and V2. So, ganun lang ulit. This one is super node. Then, assume tayo ng direction. Kung mapapansin nyo, meron pa ditong voltage source. Diba? So, pwede nating, hindi siya kapareho nung case 1 kasi merong nasa gitna na 4 ohm. Okay? So, pag nag-create tayo ng equation, so start tayo kay 21. So, 21 minus V1 over 4. So, equal sa lalabas na currents, mga lalabas na currents sa kanya. Itong si V1 over 3 plus V2 over 2 plus V2 over 6. Okay? Then, simplify lang natin, multiply natin both sides by 12. So, we have 63 minus 3v1 equals sa 4v1 plus 6v2 plus 2v2. So, we have 63 minus 7v1 minus 8v2 equal to 0. Tama ba? So, that's 7v1 plus 8v2. Lipat ko lang sa kabila. Ayan. Equation 1. So, equation 2 natin, ganun lang din. Tingnan natin yung polarity. So, we have V2 minus V1 equals sa 9 volts. No?
And ayan. Yung second equation, pwede nating multiply by 7 para ma-eliminate yung V1. So, lagay lang natin dito, 7V1 plus 8V2 equals to 63. Then, negative 7V1 plus 7V2 equals sa 63. Then, pag-add natin, so this will be 15V2 equals to 126. Ano yung sagot sa V2? 126 divide 15, that is 8.4 volts. Then, yung V1 natin, so substitute lang natin sa equation number 2. So, we have 8.4 minus V1 is equal to 9. And V1 is equal to negative 0.6 volts. Now, kung papansin nyo sa circuit natin, meron ditong label na V, tsaka yung I. So, kapag hinanap natin yan, yung V natin dito, diba yung voltage drop kay 3 ohm, equal din siya kay V1. So, therefore, our V is equal to negative 0.6 volts. Now, yung I natin, so yung current na nandito, siya yung dumadaloy kay 2 ohm, diba? So, I natin equal sa V2 over 2. Or 8.4 divided by 2, that is 4.2 ampere. Okay? May tanong po ba? Wala po. Wala na po. So, next natin, kung wala nang tanong sa nodal, we have mesh analysis. So, a mesh is a loop which does not contain any other loops within it. Steps to determine mesh current. So, kanina sa nodal analysis, nag-assign tayo ng nodal voltages V1, V2, V3, ganyan. Sa mesh analysis naman, magde-determine tayo ng mesh current. So, I1, I2, and I sub n to the n meshes. Then, apply KVL to each of the n meshes. Use Ohm's law to express the voltages in terms of the mesh currents. Then, ganun ulit, solve natin yung simultaneous equation. Okay, so, example natin, find the currents I1, I2. So, ito yung I1, I2, and I3. So, pag nag-assign tayo ng mesh current, so ito sila, si I1 na maliit, tsaka si I2 na maliit. Okay? Yan. So, solve natin. At I1, pag nag-loop tayo dyan, start tayo kay voltage source, si 15. We have 15 minus, ito, yung voltage drop kay 5 ohm. Diba yun ay, pag voltage hinahanap natin, using Ohm's law, that's IR lang, diba? So, this is 5 I1 minus kay 10 ohm. So, dadaan kay 10. Dalawa yung dadaan kay 10 ohm, kaya I1 minus I2. Then, lalabas siya kay 10 volts na naka-negative. So, negative 10 equal to 0. So, this will be 15 minus 10. We have 5 minus 5I1 minus 10I1 plus 10I2 equal to 0. So, lipat lang natin. 5 is equal to negative 5 minus 10, that is 15I1 and negative 10I2. If we will divide both sides by 5, so magkakaroon tayo ng 1 is equal to 3I1 minus 2I2. And that is our first equation. Nasundan? Okay. Galit ka? Sa second Hindi po. naman, okay, sa I2 naman, so start tayo kay 10 volts. So lumabas kay positive ng 10 volts. So ito ay 10 minus, duman siya kay 10 ohm. So 10 times. Ngayon, nasa loop I2 tayo, kaya mauuna si I2 bago kay I1. So I2 minus I1. And then, dumaan din siya kay 6 ohm. So minus 6 I2 minus ito, 4I2 equal to 0. Okay? Then, simplify natin. 10 minus 10, ba yan? Yan. So, 10 minus 10, I2 plus 10 I1 minus 6 I2 minus 4 I2 equal to 0. So, we have 10
negative 10 minus 6, negative 4. That is negative 20 I2 plus 10 I1 equal to 0. So, lipat lang natin sa kabila. We will have negative 10 I1 plus 20 I2 equal to 10. Then, divide lang natin both sides by negative 10. So, we have I1 minus 2 I2 equals sa negative 1. This is our second equation. So, pwede natin siyang ipag-subtract ulit. No, kasi pareho naman yung coefficient ni I2 eh. So, para makuha natin si I1. Okay? So, 3I1 minus 2 I2. This is I1 minus 2 I2. 1. Ito, negative 1. Yan. So, pag subtract lang natin. So, 3 minus 1, that is 2I1. Equal to 1 minus negative 1, that is 2. So, I1 is equal to 1 ampere. Okay? Then, substitute na natin to sa, dito na lang, para malapit kay second equation. So, 1 minus 2I2 equals to negative 1. So, negative 2I2 equals sa, transpose doon, magiging negative 2. Therefore, I2 is equal to 1 ampere also. Tapos, hindi pa natatapos doon kasi ang tanong natin is current I1, I2, and I3. No? Yung I1 natin na to, 'di ba? Since same direction sila ni I1, ni mesh I1, ibig sabihin, yung I1 na to equal sa I1 na yon. Okay, so I1 is equal to 1 ampere. No. Then, yung I2 natin, so same direction din siya ni I2, ni mesh current I2. So, yung I2 natin, same lang din dun sa na-solve natin na I2, which is 1 ampere. Pero, yung I3, so, makita nyo si I3, nasa pagitan siya ni I1, tsaka ni I2. So, para ma-solve yun, tingnan nyo lang yung direction niya. So, yung direction niya, di ba, pababa. Yung direction ni I1, direction ni I1, pagana, no? So, pababa, same direction sila. So, therefore, I3 is equal to I1 minus I2. Okay? So, I1 natin 1, I2 natin 1, therefore, I3 natin is 0 ampere. Nakuha? Opo, ma'am. Ayan. So, ganun lang yung mesh analysis, no? So, example pa natin. So, kay I1 natin, so, start tayo kay 36 na lumabas kay positive. So, 36 minus, ito, 2I1 minus 12. Common sila ni I1 and I2. So, I1 minus I2 minus 4I1 is equal to 0. So, simplify natin. 36 minus 2I1 minus 12I1 plus 12I2 minus 4I1 is equal to 0. So, this would be 36 minus negative 2 minus 12, negative 14 minus 4, negative 18 I1, then plus 12 I2 is equal to 0. So, divide natin both sides by 3, by 6. By 6 pala. So, 6 minus 3 I1 plus 2 I2 is equal to 0. Or pag tinranspose natin, that would be 6 equal to 3 I1 minus 2 I2. No. So, this is first equation. Then, at mesh current I2 naman, so start tayo kay voltage source. So, negative 24 minus 3I2 minus 12 times I2 minus I1. Then, minus 9I2 equal to 0. Simplify natin, we have negative 24 minus 3I2 minus 12I2 plus 12I1 minus 9I2 is equal to 0. Then, negative 24, negative 3 minus 12, negative 15 minus 9, negative 24I2, no? Then, plus 12I1 is equal to 0. Negative to, negative to. Yan. Then, transpose na natin sa kabila yung mga variables. O, ito na lang, yung negative 24 na lang. So, we have 12I1 minus 24I2
equal sa 24. We can divide both sides by 12. So we have I1 minus 2, I2 equal to 2. This is our second equation. Okay? So, para ma-solve natin, pwede din natin siyang i-subtract. So, 3I1 minus 2I2 is equal to 6. Then, ito, I1 minus 2I2 equal to 2. Subtract natin, we have 2I1 is equal to 4. I1 is equal to 2 ampere. Then, for I2, so this is, substitute lang natin dito. So, meron tayong 2 minus 2I2 is equal to 2. And I2 is equal to 2 minus 2, 0. So, therefore, I2 is equal to 0. Nakuha? Opo. Opo. Di ba mabilis? Okay lang ba? Okay lang po. Ayan. So, next tayo. So, yung kanina, nodal analysis with voltage source. So, syempre, meron siyang counterpart sa mesh analysis. Yung mesh analysis naman na may current source. Okay? So, case 1, when a current source exists only in one mesh, we set A and write a mesh equation. Nababahig ako. Ano ba yan? We set A and write a mesh equation for the other mesh in the usual way. So, ito kasi, di ba meron tayong current source dito? Si 5 ampere. Tapos, may mesh current tayo kasing I2. So, sabi dito, when a current source exists only in one mesh, yung ito, gagawa natin ng equation. So, ito yung nagawa dyan. And then, yung I2 natin, equal na siya agad kay 5. Pero, direction. Si I2 kasi 'di ba pa clockwise, pero si 5 ampere kasi pataas. So opposing yung direction nila, therefore I2 is equal to negative 5 ampere, no? Tapos, kunin natin yung equation nito. So ito kasi pabaliktad yung sign niya. So pwede naman natin gawin 10 minus 4I1 minus 6 times I1 minus I2. So same lang din naman. And then, sinubstitute na si I2 dito. So, 10 minus 4I1 minus 6I1 plus 6I2 is equal to 0. So, 10 minus 10I1 plus 6 times negative 5 is equal to 0. Saan na tayo? 10 plus 10 minus 30. Tapos, lipat natin sa kabila yung 10I1. So, meron tayong negative 20 equals sa 10I1. And kaya na-solve yung I1 is equal to negative 2 ampere. Okay? So, ganun kapag may current source. So, paano naman kapag may current source sa gitna ng dalawang mesh? So, katulad nito. Ayan. So, di ba ito yung mesh current I1, ito yung mesh current I2. Tapos, may nasa gitna na current source. So, when a current source exists between two meshes daw, we create a super mesh. So, kung meron tayong super node, meron din tayong super mesh. It is the result when two meshes have a current source in common. So, kapag ganito, so, di ba dun sa super node, ginagawa natin para tayo nag-short, no? Nag-short ng wire lang sa gitna ng dalawang node. So, dito naman, i-open natin to. Okay? Open natin yan. So, parang magiging ganito yung itsura niya. Mawawala yung nasa gitna. Yung sa letter B. Okay? So, tinanggal siya. And then, magluloop tayo dun sa buong loop na to, dun sa dalawa. Okay? So, yung loop natin, consider natin ito, itong buong to. Yan, katulad nito. So, ipabox na yan, I1 and I2. Okay? So, para ma-visualize nyo, mamaya sa example. Ito yung properties ng super mesh. Kaparaw lang din ng super node. Yung current source natin provides the constraint equation necessary to solve for the mesh current. Kasi meron ding equation tayo para sa super mesh. Then, super mesh has no current of its own and it requires application of both KVL and KCL. Then, find the currents I1 and I2 and I3 in this circuit. So, meron tayong tatlong loop. Okay? Tapos, merong current source sa gitna ni I1 tsaka ni I2. Therefore, ito, super mesh to, no?
Okay? So, super mesh to. Parang i-open natin to. And maglo-loop tayo dito ng buo. Ayan. So, paano gawin yon? So, start tayo kay 6 volts. Dandanin natin. 6 volts minus, saan siya unang dadaan? K2. K2 ohms, 'di ba? Ano ang mga current na dumaan sa kanya? Dumaan sa kanya si I1 tsaka si I3. No? So, I1 minus I3. Tapos, ano pa yung dinaanan? Si 4 ohm. No? Si 4 ohm na dinaluyan ni I2 tsaka I3. So, therefore, this would be I2 minus I3. And then, yung last destination niya, si 8. So, minus 8. Ang dumaan lang sa kanya, si I2. So, ayan. Then, equate natin sa 0. Nakuha po ba? Yes po. Opo. Ayan. Na-simplify natin. So, 6 minus 2I1 plus 2I3 minus 4I2 plus 4I3 minus 8I2 equal to 0. So, transpose na lang din natin lahat. So, 6 is equal to 2I1. Negative 4 minus 8. So, negative 12. Pag transpose magiging positive. So, 12I2. Then, 2 plus 4. So, 6. Pag transpose negative 6I3. Then, pwede natin divide both sides by 2. So, we have 3 is equal to I1 plus 6I2 minus 3I3. So, we have first equation. Okay? Second equation natin, consider natin yung nasa loop ni 3. Ito, itong loop na to. So, negative, ano yung mga dinaluyan niya? Si 2. Negative 2. Ang dumaloy sa kanya si I3 tsaka si I1. Therefore, I3 minus I1. Minus, dumaloy siya kay 2. Dumaloy kay 2I, I3 lang. So, negative 2I3. Minus, kay 4, ang dumaloy sa kanya si I3 tsaka si I2. So, I3 minus I2 equal to 0. Then, simplify natin negative 2I3 plus 2I1 minus 2I3 minus 4I3. Mali yung sulat ko. But I3 din yun. This is I2. This is I2. Negative 4I3 plus 4I2 equal to 0. So, we have 2I1. I2 natin 4. Positive 4. I2. I3 natin negative 2 minus 2 is negative 4 minus 4 negative 8 I3 equal to 0 or I1 plus 2I2 minus 4 I3 equal to 0. And that is our second equation. Nasusundan pa ba? Yes Then, po, ma'am. ayan. So, yung third equation natin, yung sa super mesh na. So, ito, 'di ba? Yung current source na to is equal sa 3 ampere. So, para makuha natin yung equation dito, tingnan natin yung direction niya. So, yung direction niya is pababa. Tapos, yung current na nasa gitna nila, si mesh current I1 tsaka si I2, same direction siya ni I1, 'di ba? Therefore, I1 minus I2 equals sa 3 ampere. And this is our third equation. Okay? Nakuha po ba? So, pag meron tayong 3 equations, 3 unknowns, anong gusto nyo gamiting method? Matrix po. Elimination of arbitrary constant. Teka, DE ata yan. Di po ba? Sorry po. Arbitrary constant ka dyan. So, pwede tayong gumamit ng matrix, no? So, lagay natin 1, 6, negative 3.
Tapos dito 3, no? Tapos second equation, 1, 2, negative 4, 0. 1, negative 1, 0, tsaka 3. Okay? Tapos kukunin nyo yung determinants, di ba? Pag determinants, paano yun gawin? Ito, yung nandito sa left side. Magbabasket-basket kayo, no? Hindoksay. Tapos, solve natin yung I1, I2, and I3. O kaya, kunin nyo na lang sa calcu. Gamit na lang kayo ng equation. Equation number 2. So, kapag 3 unknowns, okay lang, calcu na lang. Pero kapag dun sa 2 unknowns, gamit kayo ng algebra, ha? Kasi ang tagal kasi nito kapag nag-matrix pa tayo. So, gamit kayo ng mode 5-2. Tapos, lagay nyo yung equation natin. So, dun sa mode 5-2, meron dyang A, B, C, D. B, C, D. So, ganun lang din, kapareho ng mode 5-1. 1, 6, negative 3, and 3. So, ito yung D yung constant. Sige nga, palagay nga sa calcu. Sakit. Okay naman. Ano magiging sagot natin? Ano yung I1? 66 over 19 po. Or 3.47. 3.47. 3.47 ampere. Tapos, I2, 0.47. 0.474. then yung I3 natin equal sa 1.1. 1.105. ayan. So, meron tayong I1, I2, and I3. So, ganun lang yung pag-solve ng mesh current na may current source sa gitna nila. Ayan, super mesh. May tanong? May tanong ba so far? Okay pa ba? Okay po. So, actually, madali naman pag may supernode and super mesh. Kasi, yung sa super mesh na equation, ganun lang eh. Tingnan nyo lang yung direction, di ba? I1 minus I2 lang, equal to 3. So, meron ka ng equation dun. Yung, siguro yung nakakalito lang yung kapag dito, yung sa buo, no? Pero kapag dinandaan nyo naman yung pag-analyze, so, maiiwasan nyo naman yung pagkakamali dun sa sa pag-assign ng current I1 and I3, I2 and I3. Okay? Okay po ba sa nodal and mesh? Okay. Ayan. Sige. Next tayo. Last part na to. Ayan. Nodal and mesh analysis by inspection. So, by inspection is, ano siya, ano bang tawag dito? Parang shortcut ng pagkuha ng nodal and mesh equation. Okay? Especially kapag ganitong maramihan na siya. 'Di ba? Meron tayo ditong 4 nodes, no? Tapos, kukunin natin yung nodal voltages, syempre. So, paano ba yung mas madaling way para makuha yung nodal equation? So, ganito siya. Dito ko siya isusulat sa kabila. Ayan, para malawak yung space. Kala mo naman na magagamit no? Hindi naman natin maubos yung space niyan. So, V1, ito. Kita ba? Okay lang ba yung screen? Yes, Kita po. Ayan, B1, B2, B3, and B4. Okay? So, kapag nodal analysis by inspection, so, ganito. Tingnan nyo yung node V1. So, node V1. Okay, mag-assign muna tayo ng mga ay kahit hindi na pala, okay lang. Yung V1, titingnan nyo yung mga nakakonect sa kanyang component.
So, nakakonect kay B1 si 10 tsaka si 5, no? So, B1, tapos multiply lang natin siya sa 1 over 10 plus 1 over 5. Okay? Yung nakakonect sa kanya, si 10, 5. Diba? Then, subtract natin yung nakakonect na nodal voltage. Diba si V2, nakakonect siya dun sa 5. So, V2 times 1 over 5. Then, equate natin siya sa lahat ng current na papasok or lalabas. Okay? Equate natin siya sa current entering and leaving. Okay? Take note, pag entering ay entering. Positive yon. Pag current leaving, negative yon. Okay? So, dito may pumasok na 3 ampere. Therefore, equate natin siya sa 3. Positive. Sundan. So, simplify natin. B1. Fraction na lang natin. 1 over 10 plus 1 over 5. This is 3 over 10, no? Kasi ito magiging 2 over 10. 2 plus 1, 3 over 10. Minus times 1 over 5 equal to 3. So, meron tayong first equation. At V2, okay, at V2 naman, so, tingnan natin yung mga nasa V2, nakakonect kay V2 na resistor. So, unahin natin siya. Kung nasan yung node nyo, ha, kung saan yung reference node nyo, yun yung positive lagi. So, kay V2, unahin ko siya. Mga nakakonect sa kanya, si 5, si 8, tsaka si 1. Okay? Minus, ano yung mga nodal voltages na nakakonect dun sa resistor na nakakonect sa kanila. Kunyari, si 5 ohm, di ba si B1 yon. So, B1, 1 5. Tapos, kay 8, sino connect kay 8? Si B3. So, minus B3, 1 over 8. Tapos, si 1, si B4. So, B4, 1. Then, equate natin siya sa mga lumabas na at pumasok na current. Dito, merong lumabas na 1 tsaka 2. Eh, di ba kapag lumabas na current, negative sila. So, this is 1 plus 2, 3, and that is negative 3. Okay? Then, simplify natin. Unahin na lang natin yung negative, ay yung B1. So, para magkakatapat yung B1, B2, B3, B4. So, negative V1 times 1/5 plus V2, ano to? 1/5 plus 1, 8 plus 1. Saan equal to? Pag fraction, 53 over 40. Okay. Minus B3 times 1, 8. Minus B4. 1 lang din naman yun. So, B4 na lang siya. Equals to negative 3. So, this is our second equation. At V3, okay. So, V3, sino mga nakakonect? May tatlo. So, B3 times 1 over 8 plus 1 over 4 plus 1 over 8. Then, minus, nakakonect kay 8 is B2. So, B2 times 1 over 8. Then, nakakonect dun sa isa pang 8 si B4. So, B4, ay, B4 nga, B3 yung sinulat. B4 multiplied by 8. 1 over 8. Then, si, wala na, no? Yun lang pala. Si B2 tsaka si B4. Then, equate natin sa 0 kasi wala namang mga current na lumabas-pasok sa V3. So, silang tatlo lang. Okay? Pag sinimplify natin, negative V2 times 1, 8. V3, saan to equal? 1, 8 plus 1, 4 plus 1, 8. This would be 2 over 8, 2, 3, 4. 4 over 8, 1 half, no? Diba?
Then negative V4, 1 over 8 equal to 0. So meron tayong third equation. Okay? Then at B4, sinimulan ko na kay B4. Merong 1 over 1 plus 1 over 8 plus 1 over 2. Ito, 1, 8, tsaka 2. Okay? Then, sino yung mga node na na-connect sa kanila? Si V2 minus V2, 1 over 1. Minus V3 kay 1 over 8. Equal sa, may pumasok na current, si 2 tsaka si 4. Pumasok, so that is positive. 2 plus 4, 6. Okay, simplify natin. Negative V2 minus V3 times 1, 8 plus V4. So, 1 plus 1, 8 plus 1 half. 4, 5, 13 over 8. Tama ba? Equal sa 6. This is equation number 4. Nasundan? Opo. So, kapag nilagay natin siya sa matrix, so that would be 3 over 10, 1 over 5, 0, 0. So, ito ay 3. Sa second equation, we have negative 1 over 5, 53 over 40, negative 1, 8, negative 1, negative 3. Third equation, we have 0, negative 1, 8, negative 1, half, negative 1 half, tapos positive, ay hindi, negative 1, 8, tsaka 0. Fourth equation, we have 0, negative 1, negative 1, 8, 13 over 8, tsaka 6. Ayan. So, ganun yung array natin. Gusto nyo pa ba i-solve yung V1, V2, V3, V4? Yung ano ata, may pang-solve. Yung calcu ni ni Jose. Tama ba? May four unknowns ata yan eh. Opo, ma'am. Ma'am, negative po yung 1 over 5, di ba po yung equation 1? Ay, oo nga. Negative. Saan na siya? Ito. 0, 0. Ito, negative. Sige, ano magiging sagot dito, Jose? V1 po, 13.897. V2, 5.845. V3 po, 3.348. V4, 7.547. Ayan. So, yun yung voltages natin. Pero kapag, sa akin kasi kapag nodal and mesh analysis by inspection, kahit ang ilagay nyo na lang sa final answer is ito. Ito. Okay lang. Ay, ma'am, yung ano po, negative 1 half po ba yun? V3? Positive po dito, di ba? Ayaw nga. Positive to. Positive. Ay, lumipat. Ayan, positive pala to. Negative 1, 8, positive 1, ayan, negative 1, 8. Babago sagot? Hindi po. Okay po. Okay na. Yan, Okay na. yan po yan. Ayan. So, kapag pag nag-seat work or nag-quiz, tapos may ganito, so okay lang kahit hanggang dito na lang yung kunin nyo. Okay? Kahit hindi nyo na to kunin kasi wala. Hindi siya kaya ni calculus. Less yung calculus kapara ng calculus ni Jose. Okay? Ayan. So, ganito yung kapag by inspection ng nodal analysis. So, last natin, mesh analysis naman by inspection. So, meron tayo ditong 5 na mesh current.
I1, I2, I3, I4, and I5. Solve natin via inspection. So, tingnan nyo muna yung I1. Okay, so at I1, gagawin lang natin, multiply lang natin yung lahat ng nakakonect sa kanya. Kasi 5 plus 2 plus 2. Okay, 5 plus 2 plus 2. Then, subtract natin yung mga, ganun ulit, yung mesh current na dumadaan dun sa may common sa kanilang dalawa. Like for example, si I2, may nakakonect sa kanila na 2 ohm, no? Negative 2, I2. Tapos, si I naman meron ding 2. So, negative 2, I3. And then, equate natin siya dun sa mga voltage source. So, ito lumabas sa positive, kaya equal lang to kay positive. So, we have I1 multiplied by 9 minus 2I2 minus 2I3 equal to 4. And this is our first equation. Then, at I2, ito. So, I2 natin, multiply natin sa mga nakakonect sa kanya. We have 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 4. Okay? So, kung anong loop yung kina-consider natin, siya lang yung positive. Ha? Kung mapapansin nyo, siya lang yung positive. Pero yung iba, negative na. So, ito, sa I2 natin, tsaka sa I1, may naka-common sa kanilang 2. So, negative 2 I1. Then, ito, si I3, may common sila na 4. So, negative 4 I3. Si I4, may common silang 1. So, that is negative I4 times 1. Tapos, si I5 din may 1. So, negative I5 times 1. And then, may voltage source na lumabas kay negative. So, negative 4. Tapos, ito, pumasok sa, ay lumabas sa positive 10. So, this is negative 4 plus 10. So, simplify natin. Unahin lang natin yung I1. So, we have negative 2 I1 plus 2, 4, 5, 6, 10. 10 I2. Okay? Negative 4 I3, negative I4, negative I5 equal to 6. And this is our second equation. Now, at I3 ito. So, ganun lang ulit. So, I3 natin multiplied by 4 plus 2 plus 3 minus ito, si I1 na nakakonect kay 2. Tapos, si I2, okay? This is I2 times 4. Then, equate natin siya sa voltage source. Lumabas sa positive 6. Ito lumabas sa negative. So, negative 12. Then, we have negative 2I1 minus 4I2 plus 6, 7, 8, 9, 9I3 equals sa negative 6. And this is our third equation. Okay, then I4 naman. So, itong maliit na to. So, we have I4. Saan siya nakakonect? 4, 1, and 3. So, 4, 1, and 3. Minus, common nila na kay I2, 1. Kay I5 naman, common nila, 3. And equate to 0. So, we have negative I2 plus 4, 5, 6, 7, 8. So, 8I4 minus 3I5 equal to 0. And this is equation number 4. Then, at I5, itong I5, so I5 natin multiplied by 1 plus 3. Then, common nila kay I2. So, 1. Common niya kay I4, si 3. Equal sa, lumabas siya sa negative 6. Negative 6. So, this will be negative I2 minus 4, ay, minus 4. Minus 3I4 minus 3I4 plus 4I5 equals sa negative 6. And this is our fifth equation. Okay, so pag nilagay lang natin siya sa matrix, ang magiging itsura niya, so first equation natin, 9, negative 2, negative 2, 0, 0. This is 4.
Yan, negative 2, negative 2, 0, 0, 4. Sa second equation, we have negative 2, 10, negative 4, negative 1, negative 1, and 6. Sa third equation, we have negative 2, negative 4, 9, 0, 0, and negative 6. Sa I4 naman, or fourth equation, we have 0, negative 1, 0, 8, negative 3, tsaka, asa na? 0, no? Then, sa last equation, we have 0, negative 1, negative 3, 4, oops, magpa si I3. Yan, negative 1, 0, negative 3, 4, tsaka negative 6. So, ito, hanggang dito na lang yung sagot. Ayan. Yan yung mesh analysis by inspection.